eto, mga kababayan, ha? Dito tayo sunod, no, kay Trillanes. So, ano nga po ba yung kay Trillanes, Kent? Ito na, mga kababayan. Si Trillanes, nagbigay na ng reaksyon dito kay Cabral. Kilala nyo si Undersecretary Cabral? Ha? Ano daw? Kung di mo kilala, bakit din dumalaw ka? Kanina pa to. Maraming salamat po, Ma'am Ispe. No, kanina nawala ka. Oo, sa kanina yun, sa internet natin yun. So ngayon mga kababayan, eto na. Nagbigay ng komento si Senator Trillanes patungkol dito sa pagkakulong ni Diskaya at pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Ito na, mga kababayan, patay tayo dito. Naku, pakinggan ninyo reaction ni Trillanes, ha? Ito po, mga kababayan. Makakausap natin si former Senator Sonny Trillanes. Good evening, Senator Sonny. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening po sa inyo, Miss Anne, at sa ating mga viewers. Senator, so many questions to ask. Let's make the most out of the time that we have. First, Sara Diskaya, now in jail for the alleged 96.5 million ghost flood control project in Davao Occidental. And you have dared her to name itong Duterte-era backer who helped them secure more than 200 billion in government contracts. Can you tell us more about this, Senator? Yes, kagaya lang nitong kaso kung saan siya ay nakakulong, imposibleng nakuha niya yan ng walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan, that's why kumita na politiko, kaya niya nakuha yung proyekto niya. Kasi yan si Diskaya, naputol eh. Wait lang ha, pakinggan natin. abot siya dyan sa Davao. Kaya kung makikita natin, ng mga babae natin, from 2017 hanggang 2022, umabot ng 200 billion pesos ang mga kontratang na corner niya ni Diskaya. Senator, So nakita nyo, mga kababayan, at narinig ninyo. Ang sabi ni Senator Trillanes, dito patungkol sa pagkakulong ni Diskaya, napaka-imposible na si Diskaya ay kumuha ng 200 billion. 200 billion. Billion na, hindi million. 200 billion project sa panahon ng 2017 to 2025. Mula 2017 hanggang 2025. So, napaka-imposible na 2017 to 2022 sa termino ni Digong ay walang nasa likod niya dito. Napaka-imposible, mga kababayan. Napaka-imposible na walang boss si Diskaya dito. Kung si Diskaya ay kumita ng bilyon-bilyon, paano pa ang mga koneksyon niya sa government? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ilan pong kontraktor sa Pilipinas na kumikita ng bilyon-bilyon? Di ba umamin sila na bago sila kumuha ng proyekto ay binibigyan nila si senador, si congressman, si mayor, si gobernur, di ba? May kickback. So, napaka-imposible kay Diskaya, walang politiko na nakatanggap ng kickback dito. Kasi biruin nyo, 200 billion ang project na nakuha niya. So, paano niya nakuha yun kung wala siyang koneksyon? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. So, ang sabi nga ni Trillanes, actually mahaba-haba po yan mga kababayan. Ang sabi nga ni Trillanes, si Diskaya, hindi niya kayanin dyan sa loob na pagtakpan niya itong mga politiko na may inabutan niya ng kickback habang siya ang nagdusa sa loob. Darating ang panahon dito na hindi kayanin ni Diskaya, kakantayan. Kaya pala gusto ni Marcoleta gawing state witness si Diskaya. Pag naging state witness ito, gagawa na naman siya ng script, tas ituro na naman si ganito, ituro na naman si ganyan, ituro na naman si ganon. Ngayon mga kababayan, nakakulong si Diskaya. Do you think si Diskaya can survive even 2 years in prison? Hindi yan, mga kababayan. Hindi yan si Diskaya makakasustain dyan ng matagal sa loob. Ikaw ba naman, British accent?
Yeah? So tell me what's before. Gumaganon pa nga siya, tinanong niya yung reporter ng GMA News. And who are you? May ano your name? Gumaganon siya. So do you think, what should I say on the media? Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Diskaya nabuhay ng maramya. Nasanay sa mayamang pamumuhay. So do you think si Diskaya kayang mabuhayan dun sa loob? Imposible naman magiging mayor-mayora yan dun sa loob, tapos hilot-hilotin siya ng mga preso. Hindi, mga kababayan. Alam ko sa loob may mga mayor-mayora yan, mga matatapang dyan. Kailangan si Diskaya niya, syempre pag nalaman niya ng mga nakakulong, ay putang ina ka, ikaw pa yung kumuha ng tax namin ikaw pala yung kumuha ng gano'n namin Diba? Tanong ko, Kent, expelled na si Marcoleta, di ba inalis na sa Senado, Kent? Hindi po si Marcoleta ang expelled po, Ma'am Ligaspi or Sir. Si Bato po ang mai-expelled pa lang. Hindi po si Marcoleta. Fake news po yung ma-expelled. So ngayon mga kababayan, tignan natin kung hanggang saan ang kaya ni Diskaya dyan sa loob. Kasi alam ko mga kababayan, hindi talaga kakayanin ni Diskaya yan. Darating ang panahon, kakanta siya. Sabi nga ni Trillanes, kung gusto ni Diskayang lumaya, isabi at ibulgar niya kung sino ang mga inabutan niya ng kickback at kung sino ang boss niya. Pag ikinanta niya, magiging state witness siya, ibalik niya yung mga naknakaw niya, yung mga binulsa niya, maaabsuelto siya. Pero never na siyang magnegosyo or makakuha pa ng anong mga proyekto sa gobyerno kasi tatanggalin po lahat ng kanyang negosyo patungkol sa construction company. Pwede na siyang magtinda, pero hindi na siya pwedeng mag-contractor pa. Blacklisted na siya. 'Di ba? Pareho yan doon sa kotse ng kapatid ni Pokwang. Hindi na siya pwedeng mabenta, hindi na siya pwedeng itakbo at hindi na rin siya pwedeng i-transfer. Yung kanyang pangalan ng kotse, plate number ng kotse, at hindi na, wala nang saysay at wala nang silbi yung kotse, no, nung kapatid ni Pokwang, sabi ng LTO. So, ganun ang mangyari kay Diskaya. Maabsuelto man siya, maalis man siya sa kulungan, pero ilaglag niya lahat yung mga tumatanggap ng kickback galing sa kanya. Kasi napaka-imposible mga kababayan, 200 billion. 200 billion. Just try to think of it. Paano nakuha ni Diskaya yan ng 200 billion? Ay napakalaki ang 200 billion mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ang Fortuner, 2 billion, isang Fortuner ang laki. Alam niyo yung Fortuner, Toyota Fortuner? Ganyan kalaki ang 2 billion. Ganyan kalaki. So, ang 51 billion ni Pulong, ilang Fortuner? Ilang Fortuner ang 51 billion? Diba? Paano pa yung 200 billion? Ilang Fortuner yun? Idikit-dikit mo. Ang 2 billion, 2 billion, isang Fortuner yan. Ganyan kalaki sa Fortuner. Ang 2 billion pesos. Kung tag 1,000 cash, 100,000 per bundle. Kung iano mo yan siya, ihiga mo, yung 1 billion, isang kama yan. Alam yung kama na king size, queen size na isang kama? Tapos hanggang dibdib mo. Ganon siya kalapad. Tapos lagpas dibdib. No? Ganon ang 1 billion. Kung Fortuner, 2 kama yan Pag ipagtabi mo, ganon din kalaki ang 2 billion. Ang 200 billion, putang inakalaki nung paldong-paldo. Polongski Yutman, paldong-paldo si Diskaya. Ang tanong, napaka-imposibleng kumuha ng 200 billion si Diskaya na pera mula sa DPWH kung wala siyang mga koneksyon dyan sa gobyerno. Napaka-imposible. Biruin mo hanggang Davao Oriental, kumuha siya ng project dun. Sino ba ang congressman dun sa Davao Oriental? Sino ba ang mga politician? Diba?
Ayun, Sir Kent, ano sa palagay mo, ano mangyayari doon sa mga kinanta ni Diskaya? Makukulong po yun, mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Makukulong po yan. Sa ngayon kasi medyo busy lang ang Pilipinas kasi Pasko. O, tas pa New Year. Tandaan ninyo, pagkatapos ng, kasi nabago eh. 'Di ba? 25 Fortuner at kalahati. O, yung 200 million. 'Di ba? Biruin nyo, 25 ka Fortuner. O, pag idikit-dikit mo yun, napakadami, napakalawak, napakalaki. Ganon kadami ang pera ni Diskaya na nakubra sa DPWH. So, paanong kumuha siya ng 200 billion kung wala nga siyang mga kaibigang politiko? Diba? Biruin mo, 25 ka Fortuner, idikit-dikit mo yung 25 ka Fortuner kung gaano kalawak yan. Ganyan kadami yung 200 billion pesos. Natag 1,000, 100,000 kada tali. Ganon kadami. Saan pinaglalagay ni Diskaya? Yung kaya kung makita mo yung bahay niya, putang ina, 600 million ang halaga ng bahay. Ilang floor yun? Tapos ilang mga luxury car sa ilalim? Biruin mo, makabili ka ng ganon kadami. Tapos ang usapin doon, tag 10 million, 11 million, 40 million, 30 million, 50 million. 200 billion baka isang bus na siguro. Sobra pa, Sir Arman, yung 200 billion. Yung isang bus, wala yan. Yung isang bus kalaki, nasa mga 5 billion lang yan. 5 billion lang yung isang bus. Yung haba ng bus, yung pasahiroan. 5 billion lang yan. Pag idikit-dikit mo yung 5 billion, ganyan kalaki isang bus. Oo. Diba? Biruin nyo, saan ilagay ni Diskaya yung 200 billion? Kung ang isang bus ay 5 billion lang ang laki. Biruin mo yan? Saan ilagay ni Diskaya yun? Punong-puno yung bahay niya. Diba? Paldong-paldo talaga. Habang tayo ng namamatay, nalulubog sa baha, nagkakasakit na leptospirosis, samantalang siya nabubuhay na marangya. Diba? Yan yung tinatawag na royalty. Sabi ni Trillanes, diba? Tibang-tiba. Diba? Ay, nako. Kita nyo mga kababayan, tibang-tiba. Paldong-paldo. Kaya sabi ni Trillanes, imposible na walang nasa likod ni Diskaya dyan. I mean, yung 51 billion ni Pulong. Hindi po, Sir Mitang or Ma'am Mitang. Yung 51 billion, sobrang laki po ng 51 billion. Hindi lang isang bus yan. Sabi ko nga sa inyo, yung 2 billion, sing laki ng Fortuner yan. Kung sa isang bus, siguro 3 Fortuner lang yan eh. 3 kalahati. Kung idikit-dikit mo, yung Fortuner. Diba? 51. Ako, ang dami na nga ng 51 billion. Yung 200 billion pa kaya. Sabi ko sa inyo mga kababayan, nabubuhay sila. Nabubuhay sila mga kababayan ng ganyan karangya. 2016 onward ang 2016 onward nga, imbis na sabihin ni Diskaya kung sino-sino yon, hinarangan ni Marcolita isa din yung demonyo na yung peke naman, ang buhok. Si Marcolita dapat sisihin nyo dyan Magsasalita na sana si Diskaya. Alam nyo, sabi ni Marcolita, hindi, Mr. Chair, ito, yung iba naman. Diba? Sasagutin na sana ni Tito Sen. Hindi, tapos ka na, kanina ka pa tanong ka ng tanong. Usapan natin, 2 lang, naging 3 na. Proceed sa iba naman, diba? Kasi alam nila, na kapag usaping Duterte, ika-cancel nila yan. Parang si Robin. Hindi, wag na natin pag-usapan yung mga nambibintang ka na naman ng mga nakaraang administrasyon. Ayaw kasi ni Robin na pag-usapan yung mga nakaraang administrasyon kasi sangkot siya dun. Sangkot kasi siya ng nakaraang administrasyon. Diba? So yun po yun, mga kababayan. No? Yung ni Trillanes. No, dito kay Diskaya. Naku, darating ang panahon mga kababayan na si Diskaya ay kakantayan. Kung gusto ni Diskaya na lumaya ang sarili niya, ikanta niya kung sino ang mga politician na nasa likod niya noong 2016 onward, sabi ni Trillanes. Pero hindi po porket makalaya siya, wala na siyang kaso. Babawiin pa rin lahat yung kanyang mga nabulsan niya na pera. Kita ninyo, ilang mga kontraktor na nagbabalik ng pera. May mga 100 million, 200 million pa nga. Yung isa nga, nagbalik ng 20 million ba yun? Mga kababayan, yung babae na kontraktor, Christmas na, wala pa rin nakukulong. Actually, Ma'am Rosana, mahirap din kasi mag-aresto at this time. Kasi nga, syempre yung iba, nakabakasyon. Yung iba, may mga, di ba, holidays kasi. Abangan nyo lang, pagdating ng January niyan.
mga kababayan. 27 million ba yon? Pulongski Yutman? Pulonggis Yutman? Basta, marami pa yan, ibabalik, mga kababayan. Kaligayahan nila, tapos na, sabi ni Jingjing Pascua. Oo, nako. So, yun po yun mga kababayan. Hope so gayahin ni Diskaya si Madriaga. Actually, Ligaspi, hindi natin maano si Diskaya. Kung manatili siyang ganyan, bahala siya sa buhay niya. Kung hindi niya ikakanta yung mga nagbigay sa kanya ng mga proyekto, kaya nakuha niya yan, siya naman magdusa sa loob. Problema na niya yan. Sige nga. 1 kilo, 1 bill, 1 million. 1 kilo yung 1 billion, Ken. Ano daw? 1M lang kilo. 1,000 kilos yung 1 billion. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan. Si Diskaya, kung ayaw niyang ikanta, ang mga nasa likod niya, sabi ni Trillanes, siya ang magdusa sa loob. Si Diskaya ang magsisi. Siya ang nakulong. Yung mga politiko, buhay na buhay. Problema na niya yan. Nasa kanya na yan. Kasi alam niyo sa totoo lang, itong si Diskaya, mga kababayan, siguro tinanggap na din niya siguro magpakulong siya. Kasi ang iniisip niya, okay lang yan, makulong ako. Ilang taon lang din naman. Pag naging presidente si Vice President Sara, lalaya din naman ako. Baka yan Baka yan ay mga pinapangakuan yan. Parang saldi ko lang ba? Sige, laglag mo si BBM. Sige, magawa, mag-imbento ka ng kwento. Kasi pag ako naging presidente, absuelto ko kayong lahat. Parang pinangakuan na naman. Ganyan yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Tingnan ninyo, pag si Sara Duterte ang maging presidente sa 2028, lahat ng mga nakakulong at may kaso ngayon, absuelto lahat yan. Mark my word. Mark my word. Si Tebes, si Bantag, biglang lalantad yan, magiging senador yan. Tatakbong senador yan. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy, sino pa? Si Digong, mahirap nang ibalik na buhay sa Pilipinas. Ibabalik man yan dito, patay na, nakagarapon. Si Bantag, si Kibuloy, si Tebes, si Harry Roque. Ay nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po si Sara tumatakbong presidente to serve the nation. No. Sara Duterte is running for president to protect, and to give amnesty sa lahat ng kanyang mga kaalyadong nakakulong at sangkot sa krimen. Yan ang katotohanan. So yun lang po mga kababayan.